Hello, good day everyone. Ako po si Jeffoy at ito ang aking Bible vlog for the day. Alam niyo ito yung katotohanan na talagang hindi alam ng karamihan. Alam mo si Satanas, ang ginagawa ni Satanas, hinihiwalay yung tao sa spirituality. At dinidikit niya yung tao sa materialism. Ano yun? Katulad ng pera, impluensya, kasikatan, at kapangyarihan. Yan yung ginagamit niya para akitin at linlangin ang tao. Yun yung totoo. Ano yung spirituality? Yung spirituality kasi, ito yung hindi alam ng karamihan. Hindi alam ng karamihan to. Ang spirituality kasi, yun yung nararamdaman mo. Love, spirituality yan. Galit, spirituality yan. Stress, spirituality yan. Lahat ng feeling, spirituality. Kinakalas dun ni Satanas ang tao. So, ang paniniwala na to, kasi binibigyan akong problema ng ibang tao, ganun, binibigyan ako. Pero hindi. Alam mo yung stress, hindi yan problema, hindi yan tao. Alam mo yung stress na tinatawag, binubulag lang kayo ni Satanas. Alam mo yung stress, nanggagaling yan sa kasalanan. Para malinlang ni Satanas yung tao. Ang ginagawa niya yung stress, pinagmumukha niya na galing sa ibang tao. Hindi gano'n yan. Kaya yung magbibigat na pakiramdam, hindi galing sa tao yan. Galing yan sa pagkaasala mo. Diba? Kaya isipin nyo, kaya gustong-gusto kang magkasala ng tao, gustong-gusto ni Satanas na magkasala yung tao, kasi nga, habang dumadami yung kasalanan mo, mas bumibigat yung pakiramdam mo. Yung ulo mo, yung nararamdaman mo, mas lalong bumibigat. Mas lalong, nagiging, pag sobra-sobra na yung kasalanan mo, aligaga ka na. Diba? Ang pinaparanas ni Satanas sa tao, yung pagsisinungaling, kasakasan yan, pagsisinungaling, siya, hindi nila alam. Kahit magsinungaling ka, kahit mali, naiipon yan. Yun yung yun yung hindi, yung totoo, yun yung hindi napoprocess ng utak ng tao. Hindi napoprocess yan. Kasi, alam nyo, ang tao ay nilikha para sa katotohanan. Para sa katotohanan. Anong patunay doon? Di ba pag naglalay detector test? Pag nagsisinungaling ka, nagbabago yung heartbeat mo, nagbabago yung blood flow mo, nagbabago yung reaction ng katawan mo. So meaning, ibig sabihin, sa madaling salita, kumukontra yung katawan mo sa kasinungalingan. Kasi ang tao ay nilikha para sa katotohanan. Kaya pag sisinungaling ka, nagbabago yung tibok ng puso, nagbabago yung blood flow, nagbabago lahat. Kaya ngayon, pag araw-araw ka nagsisinungaling, may tendency na magkaroon ka ng sakit. Ano sakit na yun? Stroke, tsaka sakit sa puso. Kasi yun ang sinisira ng pagsisinungaling. Diba? Yun. Akala nila hindi totoo. Totoo yun. Saan nanggagaling yung sakit, di ba? Bakit ka naman kasi yung paniniwala ng tao ngayon, pag hindi ka marunong magsinungaling, mahina ka. Yun yung paniniwala ng tao ngayon. Pag hindi ka marunong magsinungaling at pag hindi ka marunong makapi ng kapwa mo, pag hindi ka marunong magmatapang, mahina ka. Yun eh. Ang Diyos nga nagsabi, magpakababa ka. Paano nagkain-kainaan yun? Ba't sasabihin ang Diyos yun? Kasi nga, sinisira talaga ni Satanas yung tao. Kasi, yung kasinungalingan, hindi na po process ng tao yan sa utak na utak ng tao. Hindi na po process yan. Naiipon yan. Pag naiipon yung kasinungalingan sa isip mo, yan ang unti-unti sumisira sa pagkatao mo.
At yan din ang unti-unti sumisira sa kalusugan mo. Yan yun. Eh, yung iba kasing tao, masyadong marunong, masyadong magaling. Di ba? Kung feeling niya, feeling niya sikat na sikat siya dahil nagsisinungaling siya. Feeling niya sikat na sikat siya dahil nagmamatapang siya sa iba. Hindi niya alam, impluwensya lahat ni Satanas yun. Di ba? Kasi alam mo, ang galit, spiritual yan galit. Kasi paano ko nasabing spiritual yung galit? Di ba yan nga yung dahilan kung bakit nagbabayad ng mangkukulam yung tao? Di ba? Di ba yan nga yung dahilan kung bakit pumapatay ang tao? Di ba galit? Yan yung dahil spirituality yan. Yan yung isang emotion, yan yung isang pakiramdam na inaalis talaga ng Diyos sa tao. Kasi napakadelikado ng galit. Galit at inggit. Dahil yung galit at inggit. Napakadelikadong emotion yan. Napakadelikado. Lalo na sa mga mayayaman tao. Pag nagkaroon ng galit ang mayayaman tao, sa inggit, patay ka. Ganyan yan. Kaya napakadelikado niyan eh. Diba? Kaya ngayon yung tao, mas nagiging maimpluwensya, mas nagiging mayaman, mas nagiging makapangyarihan, mas delikado, mas nakamamatay. Kasi yung mga taong may pera, kapangyarihan at impluwensya, tingin nila sa sarili nila mataas sila. Tingin nila sa sarili nila makapangyarihan sila. Kaya ngayon, yung pag kinaiingitan nila o kinagagalitan nila, pinapatay agad nila. Kasi yun yung mas mga delikadong tao eh. Yung mayaman, makapangyarihan at mga impluwensya, yan yung mga delikadong tao. Yan, yung mga ganyan, yung mayaman, makapangyarihan, ma-impluwensya, yan yung mga pinapayaman ni Satanas kasi napapakinabangan ni Satanas eh. Sa pagpatay, sa pagpapahirap ng kapwa. Ganun yun, napapakinabangan ni Satanas. Pero ang Diyos, di ba? Biruin mo, isipin nyo na maigi. Ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagtuturo na magpakababa ka. Di ba? Di ba? Isipin mo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihan sa lahat ang Diyos ama. Pero anong ginagawa niya? Tinuturuan ka magmahal. Tinuturuan ka magpakababa. Pero yung mga basura, yan o si Satanas. Pero mga basura, yan yung mga nagmamayabang, nagmamalaki, nagmamataas, nagmamarunong. Yan yun. Yan yung impluwensya niyan eh. Pagmamayabang, pagmamataas, pagmamalaki, pagmamarunong. Sa Diyos ba galing yan? Hindi. Kay Satanas lahat yan galing. Ganyan yung ginagawa ng mga tao ngayon. Diba? Kasi impluwensya ni Satanas yan eh. Kasi kung sa panig ka ng Diyos, marunong ka magmahal, marunong ka magpakababa, marunong ka makipagkapatao. Pero kung nasa panig ka ni Satanas, nagmamalaki ka, nagyayabang ka, diba? Nagmamataas ka, nagmamalaki ka. Diba? Kasi ang aral ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Kung basahin mo yung banal na kasulatan, ang aral niyan, magpaababa ka at magmahal ka ng kapwa mo. Hindi apihin yung kapwa mo. Pag inaapi mo yung kapwa mo, automatic, kay Satanas ka. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Hindi natin mapapaliwanagan, hindi na kailangan. Kasi ganun lang kasimple yun. Kung mayabang ka, mapagmataas ka, mapagmalaki ka, mapangapi ka, automatic kay Satanas ka. Sasabihin mo, religyoso ka, sasabihin mo, makadiyos ka. Kalokohan yan. Ang makadiyos, ang tunay na makadiyos, marunong magpakumbaba, marunong makipagkapwa-tao, marunong magmahal. Yun ang makadiyos. Pero yung nagmamalaki ka, nagyayabang ka, nangaapi ka ng kapwa, nagmamataas ka, hindi yan, sa tingin mo ba, impluwensya ng Diyos yan? Hindi.
Kay Satanas lahat yan. Kaya pag may nakakakita kayong taong ganyan, automatic, maglayuan nyo. Kay Satanas yan. Kasi, ulitin ko, isipin nyo lang maigi, isipin mo lang. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nasusulat yan, tuturuan ka magmahal, tuturuan ka makipagpakababa, tuturuan ka makipagkapwa-tao. Di ba? Diyos amang makapangyarihan sa lahat, pero yung, tingnan mo si Satanas, yung walang kakwenta-kwentang si Satanas. Di ba? Siya pa yung nagyayapang, siya pa yung nagmamalaki, siya pa yung nagmamataas. Di ba? Siya pa yung nag-aastang makapangyarihan. Paano? Inuuto niya kasi yung tao. Kumbaga ang gusto niyang mangyari, yung mga tao maging katulad yung ko. Yun ang gusto niya. Huwag kayong nilalayo talaga ni Satanas yung tao sa Diyos. Yun. Di ba? Kasi imagine mo, isipin mo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tuturuan kang magmahal, tuturuan kang magpakababa, tuturuan kang makipagkapwa-tao. Di ba? Di ba? Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Diyos sa pinag-uusapan natin dito. Pero tingnan mo anong ginagawa ni Satanas. Kasi alam niya talaga papansinin. Kasi kahit anong gawin niya, kahit anong gawin ni Satanas, lalabas at lalabas talaga yung katotohanan na wala siyang kwenta. Kaya ngayon, inuuto niya lang yung tao na ganito, ganyan. Maging makapangyarihan ka, maging mayaman ka, maging makapera ka. Ina-attach ni Satanas talaga yung tao sa mga material things. Yun. Di ba kayo mag-isip? Kayo mag-isip, lawakan yung isip mo. Di ba? Isipin mo lang, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tuturuan ka magpakababa, tuturuan ka magmahal, tuturuan ka makipagkapwa-tao. Di ba? Ganun kabaliktaran lahat ang ginagawa ni Satanas. Tunuturuan ka niyan magyabang, magmalaki, di ba? Magmataas, mang-api. Satanas yan eh. Sa tingin nyo ba, ang Diyos mang-api ng tao? Hindi. Sa tingin nyo ba, ang Diyos magmamataas? Hindi. Kasi mataas na siya eh. Di ba? Isipin nyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Nagtuturo sa tao ng pag-ibig, pagpapakababa, at pagkikipagkapwa-tao. Di ba baliktad? Di ba? Ang Diyos amang makapangyarihan sa nagmamalaki ba? Nagyayabang ba? Nagmamataas ba? Hindi. Nagpapakababa siya dahil siya ay pag-ibig. Pero lintik na Satanas. Di ba? Pag-ibig ba yun? Hindi. Di ba? Saan lang galing ka Satanas? Ulitin ko. Pag magmamataas, pagmamalaki, pagyayabang. Di ba? Pang-aapi. Di ba? Kayo mag-isip. Kaya yung iba, lalo na yung mga ibang religion, sasabihin, kami maka-Diyos kami, kay Kristo kami, mga ganun-ganun. Pero api ng kapwa. Walang yan ng kapwa. Di ba? Parang naman lasan yun. Di ba? Puro inggit. Kumbaga yung iba, gusto nila sila lang yung superior, gusto nila sila lang yung tama, gusto nila sila lang yung mataas, gusto nila lahat sila angat sa iba. Kahit sila lang ang pwedeng umangat, bawal ka. Diba ganun sini? Diba? Kabaliktaran ng kalooban ng Diyos yun. Kasi ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang nais ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Magpakababa ang tao, umibig ang tao, may pagkapwa-tao. Diba? Imagine na. Diba? Tapos ikaw dito magyayabang ka, magmamalaki ka. Diba? Kami lang dapat ang mataas, kami lang dapat ang mayaman, kami lang dapat, bawal kayo umangat. Diba? Parang gano'n eh. Feeling superior, feeling righteous eh. Diba? Feeling, feeling mataas eh. Diba? Ganun yun. Kaya hindi sa Diyos yan pag ganyan yung tao. Hindi sa Diyos yan.
Iwasan nyo na, layuan nyo na. Ganun talaga. Wala, automatic ay satanas yan. Walang may dudulot na maganda yan sa buhay mo. Pag ganun yung tao, walang may dudulot na maganda yan. Tapos sasabihin, pag hindi ka marunong magsinungaling, kahinaan yan. Paano hindi ka marunong sumaling, kahinaan yan? Sino nagsabi? Kahinaan yan pag hindi ka marunong magsinungaling. Kahinaan yan para kay Satanas. Eh kung kung kapanalig ka ni Satanas, kung sa tingin mo kahinaan ng katotohanan, kay Satanas ka. Diba kagaguhan yan? Tapos napakahina ng tao to, masyadong mabait. Bakit? Kailan ba naging kahinaan ng maging mabait? Bakit ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti, napakabait? Kaya kailan naging kahinaan yung kabutihan at pagiging mabait? Di ba? Masira lang ang ulo ng mundong to. Binabaliktad yung katotohanan. Masira ang ulo. Di ba? Sabi, wala kang mararating yan, sasabihin sa'yo. Wala kang mararating yan, masyado kang mabait. Kailan ba naging kahinaan yung mabait? Di ba? Yun yung kalooban ng Diyos eh. Ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, yun nga yung kalooban niya. Ano ang sinabi ng Diyos? Huwag kang mag-iipon ng kayamanan sa lupa. Ang ipunin mo, kayamanan sa langit. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Pag mabait ka, hindi kayamanan sa lupa ang iniipon mo. Pag mabait ka, kayamanan yun sa langit ang iniipon mo. Kaya yun hindi yun kahinaan. Kung sa tingin mo mamamatay ka at magugutom ka at maghihirap ka dahil mabuti kang tao, harapin mo. Dahil hindi kayamanan sa lupa ang iniipon mo, kundi kayamanan sa langit. Di ba? Kaya sasabihin sa'yo ng tao rito, napakahina mo, masyado kang mabait. Di ba? Tanggapin mo. Sabihin mo, bakit? Oo, kahinaan nga sa inyo. Hindi naman kayamanan sa lupa ang iniipon ko eh. Kayamanan sa langit eh. Kung mamamatay ako dahil sa kabaitan ko at dahil sa kabutihan ko, so be it. Di ba? Ang mahalaga yung kayamanan sa langit, hindi mo kayamanan sa lupa. Kaya nga nagmamatamang yung mga yan. Kaya nagsisinungaling yung mga yan. Kasi ang mahalaga sa kanila, kayamanan sa lupa. Anong kayamanan sa langit? Sabihin ko na. Anong kayamanan sa langit? Yun yung kabutihan. Pag-ibig at pakikipagkapwa-tao. Yun. Kaya natural, automatic sasabihin sa'yo eh. Napakahina mo. Napakalampa mo. Dahil napakabait mo. Nandyan na sa harap mo. Tutukain mo na lang. Binigay mo pa sa iba. Napakahina mo. Kasi nga, hindi kayamanan sa lupa ang iniipon mo. Kayamanan sa langit. Kaya ngayon, imbes na kukunin mo na lang yung biyaya, kukunin mo na lang yung bagay, ibibigay mo pa sa iba. Yun. Diba? Yan eh. Asa yung iba minsan, yung masyado kang mabait, mahihina ka. Wala, natutokso yun. Imbes na maging makabuti, nagsisinungaling na, gumagawa na ng masama. Diba? Mga ganun. Lalo na pag nagtatrabaho ka. Oy pare, hindi ka magtatagal dito, magganyan ka, masyado kang mabait. Bakit? Hindi naman trabaho yung iniipon, hindi naman kayamanan sa lupa yung iniipon ko. Kayamanan sa langit. Ano ngayon kung matanggal ako? Ano ngayon kung mapahamak ko dahil sa kabutihan ko? Bakit? At least marami akong kayamanan sa langit, di ba? Yun. Kasi mga walang alam yung mga, lalo yung mga religion. Di ba? Puro katarantaduan yan. Kita mo yung mga pinunong, yayaman, pero yung mga members, nag-iikaw sa hirap. Halos wala na kang makain yung miyembro eh. Sobrang yaman na ng leaders eh. Tapos yung miyembro, ang hirap, ang miyembro, yan ba yung kalooban ng Diyos? Tapos sasabihin hindi. Di ba? Kaya yung halimbawa yung ginagamit nila yung salita ng Diyos sa pagpapayaman, mawalang yaya mga yan.
Mga walang konsensya yan. Tapos ginagamit yung salita ng Diyos para magpapera. Magpapera na magpapera. Wala yung kagaguhan yung kay Satanas lahat yan. Walang reliyon sa Diyos. Lahat ng reliyon kay Satanas. Tanging nag-iisa lang yun sa Diyos. Alam niyo kung sino? Si Kristo. Pero lahat ng religion kay Satanas lahat yan. Pero nag-iisa lang sa Diyos. Yun ay si Kristo. Na nasusulat sa John, na nasusulat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Ibig sabihin, maliligtas ka lang pag naniwala ka kay Kristo. Kasi hindi tao si Kristo, Diyos siya. Kasi yung mga tao naniniwala kay Kristo na tao, may impyerno lahat yan. Sabi ko sa inyo. Di ba ano yun? Kung tao si Kristo, ba't mo siya sasambahin? Di ba? Kabili-bili na ng Diyos. Huwag kang sasamba sa tao. O sa mga larawang inanyuan. Eh kung tao si Kristo, bakit mo sinasamba? Di ba? May impyerno kayo niyan. Diyos nyo, sinasamba nyo, tao. Di ba? May impyerno kayo niyan. Walang tao na dapat sambahin. Dapat sinasamba yung Diyos. Ako, ba't sinasamba ko si Kristo? Kasi hindi naman siya tao, Diyos eh. Kaya nga sinasamba eh. Eh sa ibang reliyon, sinasamba nila. Tao daw si Kristo pero sinasamba nila. Hindi na nagkakasala sila ngayon. Di ba? Hugas kamay yung mga yan eh. Bakit na yan? Sasabihin mo tao pero sinasamba mo. Ano ba ang dapat sinasamba? Di ba, Diyos? Dapat mo sasambahin yung tao. Di ba? Kasi talagang alam mo yun, yung ibang religion, kaya pinagpipilitan na tao si Kristo para i-level nila yung pinuno nila. Yung founder nila. Yun lang yun. Walang pinagkaiba sa mga Mormons yan. Walang pinagkaiba. Walang pinagkaiba sa Katoliko yan. Wala. Isa lang naman yung isa lang naman yung goal ng mga religion eh. Maging makapangyarihan. Maging ma-impluwensya. Katulad ng Roman Catholic. Gusto nila ma-achieve yung na-achieve ng Roman Catholic. Alam nyo, ma-achieve ng nila yan. Ma-achieve lang nila yan. Alam nyo kung bakit na-achieve ng Roman Catholic yung pinakamataas na impluwensya sa religion? Kasi dati silang imperyo. Bago sila nag-convert into Catholicism, imperyo sila dati. Alam mo, napakaraming bansa nila sinakop. Kaya ngayon, nung nag-convert sila into Catholicism, malawak na impluwensya nila. Kaya ngayon, ganyang kalaki ang impluwensya ng Roma Katoliko Romano. Kasi dati silang imperyo, mananakop. Marami silang nasakop ng mga bansa. Nung nasakop, di ba? Kaya nung kinonvert nila yung imperialismo ng mga Romano into Catholicism, wala na. Kalat na impluwensya nila. Kaya katarantaduhan yung ginagawa ng mga religion na yun. Kasi gusto nilang ma-reach gusto nilang makamtan yung nakamtan ng mga Katoliko Romano. Pero hindi nila alam. Kaya ganyan kalaki yung Catholic. Dahil nga dati silang imperyo. Para ma-achieve mo yung na-achieve ng Roman Catholic, maging warlord ka muna. Pag naging warlord ka, sakupin mo yung mga bansa. Pag nasakop mo yung mga bansa, diba, pag marami ka nang nasakop, tsaka ka mag-convert into religion. Sigurado number 1, ganyan ang nangyari sa Roman Catholic. Tatanga-tanga yung mga yan.